Hi kabayan! Welcome back to our channel. I'm your Kabayan Amor. Kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? For today's vlog, ang isi-share ko po sa inyo ay yung aking mga some of my peperomia collection. Which is yung iba dito ay last year pa, so yung iba ay naka 5 months or 4 months na. So sila yung isi-share ko sa inyo for today's vlog. So medyo matagal ako hindi nakapag-vlog mga kabayan, so samahan nyo ako sa vlog na ito. So keep on watching! So, kumusta po tayong lahat mga kabayan kong plantito at plantita? So, medyo matagal hindi ako nakapag-vlog kasi ewan ko ba kung bakit. Grabe ang pagka-busy ko last week, and then minsan pag may time ako, may mga ginagawa ako dito sa aking garden, nag-propagate ako, tawag dito, nag-rearrange, but hindi ko na sila binablog kasi minsan kasi pag nag-gardening ako, naglilinis, ay pag binablog ko yan ay parang mas matagal ako matapos. So ang ginagawa ko ay tinatapos ko muna sila, nag-arrange ako, nag-propagate kasi gusto ko yung tuloy-tuloy. And then, once na maging okay na sila, saka na ako mag-start din ng mag-vlog. Kaso nga, yun nga, busy ako for the past days. So, for today's vlog mga kabayan, ay si-share ko lang po sa inyo. Just say hello to my peperomia collection mga kabayan. So, shout out po sa lahat ng mga nanonood sa atin dyan. Lalo na ngayon, hi! Thanks for watching! Shout out din sa ating mga Facebook page followers, Kabayan Amor. So, sa nasabi ko na mga kabayan, ang ipapakita ko sa inyo yung aking mga peperomia collections, which is yung iba ay last year pa, yung iba naka 5 months or 4 months. So, yun po ang ipapakita ko sa inyo, and then pag-usapan din natin kung paano sila nagiging ganito ka-healthy, lalo na yung this one, yung ating tinatawag na Pilea, which is naka 1 year na siya mahigit sa akin. So mayroon ako ditong 13 varieties ng aking mga peperomia mga kabayan. So 13 pa lang po, 1 tray, yung aking mga na-collect na peperomia. Although marami pa ako nakita siya, pero paisa-isa lang po tayo dahan-dahan. And ita-try muna natin silang kilalanin and kung ano bang ayaw nila or kung ano ang gusto nila. So, bago ako kukuha ng iiba naman. So, as of now, 13 or 1 tray lang po yung aking na-collect this time. So, una kong ipapakita sa inyo ay si Tricolor Genie. So, ito po siya mga kabayan, which is, I think, naka 4 months na ito siya sa akin. Normal po sa kanya yung may green siya dyan, ay red or pink siya around the leaves. Ayan. So, siya si baby rubber plant or tricolor. So, which is, ang napapansin ko sa mga peperomia mga kabayan ay, kung titingnan nyo lang po yung leaves nila ay parang, ano sila, sensitive or parang manipis lang sila tingnan. But, kapag natatouch nyo po ay lahat po sila ay makakapal po talaga yung mga leaves nila. So, number 1 here, ito yung ating Genie mga kabayan. Ayan, so, ibinabalik lang natin sila dito kasi dito sa aking table ay hindi sila kasya. So, next one ay itong aking columnar peperomia. This one. So, ito yung bago ko lang nirepat, yung nag-live tayo last 2 weeks ago, I think. And then this one ay sa dating bahay pa to mga kabayan. I think mga 8 months na siya sa akin. Ayan, so nung una talaga hindi ko talaga mahuli yung kiliti ng variety na ito kasi minsan nilalagay ko siya sa pulsan, and then parang ano siya, looking sad, and then after that nilalagay ko naman siya sa shaded area. So doon ko siya nahuli na ayaw pala niya ng medyo direct sun. So ganyan na po yung looks niya. And then nung nabili ko siya mga kabayan ay 3 pa lang po yung column niya. So kaya siya tinatawag na column kasi
yung mga leaves po niya ay para siyang butil na nagliline po mga kabayan. Yan po ang look ng ating columnar. So tatlo lang po yung column nung nabili ko, and then this one ay marami na po siya. Yan. So yan po ang looks ng ating columnar peperomia, which is trailing po siya mga kabayan. Once nahaba ito ay talagang magaganyan siya, magtre-trailing po siya mga kabayan. And then nagpa-flower na ito, and then isa pa sa mga naobserbahan ko sa mga peperomia ay yung flower nila ay the same lang po. So mamaya makikita nyo po yung peperomia ko na nag-flower na hindi ko pa siya ginugupit. But this one, yung ating happy bean, ay nagpa-flower na din yan, and some of varieties, pero ginugupit ko na po sila mga kabayan, yung flowers. So ito yung ating columnar peperomia. So next one ay itong ating Pilea. So ito yung pinakamatanda ko na peperomia mga kabayan. So more than a year na ito mga kabayan. So ito lang po talaga ang plants na nakatira doon sa loob ng bahay. I think tatlo sila, dalawa. This one at saka yung isa nating pinopropagate na Deliciosa, which is naka-water lang siya ngayon, and isa pang Snow White na snake plant. So tatlo, so bago pa lang yung dalawa, but this one talaga mula nung nabili ko sa dating bahay pa, and more than 1 year na siya sa akin. Siya lang po talaga ang nilagay ko sa loob ng bahay. And then maliit lang ito nung nabili ko, and isa lang po, but na mayroon na po siyang mga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na po yung bago niyang offset dyan. And then maraming beses ko na siya talagang binabalak na i-repot or papalitan ko siya ng soil, kasi nga sobrang tagal na ito. And then pag dinidiligan ko siya, talagang didiretso na lang po yung water, kasi napapansin ko is parang roots na lang po yung dito sa loob ng ating pot. Then mayroon akong mga cactus candle dito. So dito ko lang nilagay yung aking mga cactus candle, which is ito yung ginabit ko nung nag-birthday ako last January this year. Natawag siyang money Chinese plant or Chinese money plant. Minsan tinatawag siyang Cohen plant. Marami siyang tawag, but yung talaga niya ay siya si Pilea. So yan ang ating pangatlong peperomia mga kabayan. So next one ay ang ating watermelon. Watermelon, here, nalito ako. So ito ang ating watermelon mga kabayan, or minsan tinatawag din siya na watermelon begonia. So yan po ang ating pang-apat na peperomia family mga kabayan. And then never ko pa siyang naripat. And then napapansin ko, nafe-feel ko na parang roots na lang po yung nandito sa ating pot, and then marami na din siyang offset. So pag iripat ko siya mga kabayan, magkakaroon ako ng 5 another watermelon. So wala pa akong time, and then hayaan ko muna siya kasi happy naman siya dito sa kanyang pots na kinalalagyan. So yan ang ating pang-apat na peperomia na watermelon. So yung ating panglima, which is panglima na ba tayo? Yes. Yung ating panglima naman ay yung ating peperomia Roca Verde. So sa Roca Verde ay this one. Sa Roca Verde naman ay I think 5 months na ito sa akin mga kabayan. So yung niya ay mayroon siyang parang stripe color yung niya mga kabayan, yung leaves niya. So, ganyan po ang looks ng ating Roca Verde, which is yan po ang flowers niya mga kabayan. Hindi ko masyadong na-appreciate yung mga flowers ng mga peperomia, kasi talagang ganyan lang po sila mga kabayan. So, wala siyang ka-attract sa akin. So, yan. Napapansin ko rin po na siya din ay isang trailing na varieties of peperomia. So, yan ang ating Roca Verde. So, next one, ang ating pang-anim ay itong ating peperomia obtusifolia red AIDS, or minsan tinatawag din siyang rubber plant, baby rubber plant. So napakaganda po ng foliage niya mga kabayan, makapal, as in kapal talaga yan. Then shiny po siya, but for now medyo maalikabok, so hindi ko pa sila napaliguan. Ayan din. Bakit siya tinatawag na red AIDS? Kasi yung around the leaves po niyan, kung napapansin nyo po, ay
mayroon po yan siyang color red. So lahat po ng leaves niya ay mayroon po yan siyang pa-color na red ang dahon. So yan po ang ating pang-anim na varieties. Next one ay ang aking pink lady. So this one. So ito ang aking peperomia pink lady mga kabayan. So hindi ko pa talaga siya na-achieve yung pagiging pink ng kanyang color. But yung dito naman sa body niya ay color pink na po siya mga kabayan. And then sobrang ganda nito mga kabayan, oh. Para lang siyang litos. Sarap niya papakin. And then maganda siya tingnan once na yung ano niya, yung parang color cream ay magtra-transform into color pink. Ayan. So yan po ang ating pang 7 na varieties ng aking Peperomio collection. Yung ating pink lady. So next one ay yung ating pang-8. Napapansin ko marami na ang nagkakaroon ng ganitong varieties ng Peperomia. So, but siguro hindi alam or hindi rin alam ng iba dyan na ang next na varieties natin ay kapamilya din siya ng Peperomia, which is itong ating turtle vine. So, yung turtle vine natin mga kabayan or Prostrata turtle vine ay pamili din siya ng Peperomia mga kabayan. Yan, Prostrata turtle vine. So, which is medyo lumaki na siya, medyo lumago na kasi nung nabili, I think 3 months na ito. Nung nabili ko, maliit pa lang, and then yung dito sa gitna ay almost half po niyan ay makikita mo yung potting mix. But this time ay parang dahan-dahan na po na kinakover niya yung potting mix and nagpa-flower na po siya mga kabayan. So, the same flower noon doon sa ating Roca Verde, yan, which is pahaba lang po. So, ito yung ating Prostrata turtle vine. So, bakit nga ba siya tinatawag na turtle? Kasi nga, yung ang dahon niya ay, kung nakikita nyo po yung turtle na nakataob. So, ganyan po yung design ng kanyang leaves. Pa-turtle po yung ano niya. So, yan po ang ating pang-8. Pang-9 ay si Piccolo Banda. Piccolo Banda, where are you? Sana ba si Piccolo Banda? I think this one. Excuse me. So, hindi ko na kasi sila binababa para isahan na lang. After kong ipakita sa inyo, ibabalik ko agad. So, para wala na akong masyadong linisin after ng ating vlog. So, ito yung ating Piccolo Banda mga kabayan. So, ito naman ay medyo, yung flower niya ay humahaba na. Ayan. Then, marami na siyang ano. So, mamaya siguro, or hindi ko makalimutan, ay tatanggalin ko yung mga flowers nila dito. Yan. Kasi, pag hindi mo to tinanggal mga kabayan, mag-stop po yan ng grow or ng bagong dahon. So, ang gagawin natin dyan ay tatanggalin natin para magkakaroon siya ng bagong rosette. So, yan po ang ating Piccolo Banda. Maraming varieties na similar look nito, which is yung parang crumpled siya, pero hindi pa ako kumuha noon. So, maybe next time. Nakikita ko na yung mga, marami kasing, I think nasa thousands of varieties ang mga Peperomia mga kabayan. So, nakita ko yung mga pa-crumpled doon. So, hindi ko siya kinuha. So, this one, naka 5 months na rin ito sa akin. And then, hindi pa siya gaano ka-lush. Yan. So, ngayon, medyo nagagandahan na ako sa kanya. So, next one ay yung ating Moonlight. Moonlight. So, this one. So, ating Peperomia Moonlight. So, similar looks po siya ng watermelon. But, watermelon is malaki po yung leaves niya. And then, this one. So, similar looks lang siya. And then, mayroong isang varieties din na same talaga ng ating Moonlight, which is tinatawag siyang Peperomia Frost. I think the same, but nung sinesearch ko ay medyo kakaiba po siya. Yung frost ay talagang makikita mo yung foliage ng kanyang leaves ay parang talagang nagpo-frost po siya na ice. So, whereas itong ating Moonlight ay hindi naman siya masyadong ganon. Yan. So, super ganda po ng ating Moonlight. And then, marami na din siyang mga pa-offset dyan, mga kabayan.
And once again, 5 months na ito sa akin and hindi ko pa sila niriripat hanggang ngayon. So, yan po ang ating Moonlight. So, next one, yung pang 11 ay itong ating Obtusifolia Lime. Here. So, ito yung acting lime na peperomia, which is ito yung nakikita nyo palagi sa ating intro ng ating vlog or video. So, dalawa po ito sila. 5 months na din ito siya sa akin mga kabayan. And then, super ganda po ng pagkadahon niya kasi mayroon siyang dark green. And then, mayroon siyang dark green sa gitna. Yan, sa gitna po yung dark green niya. And then, dito sa gilid ay yung lime green. So, tinatawag siya na lime. Obtusifolia lime na peperomia. Yan, so, ganyan na po siya kalash. Nung nabili ko ay hindi pa siya ganyan kataba, hindi pa siya masyadong nagbibigay ng maraming leaves. But now, and then, bala ko na rin mag-propagate nito. Yan, kasi yung mga dito sa gitna, lumalaki na po yung mga branch niya. And then, may mga roots na po na parang sumisibol. So, next one ay Obtusifolia din, na which is variegated po siya mga kabayan. Sorry to disturb you babies. So this one. So the same lang po siya doon sa ating lime, but this one ay variegated siya. So ito din yung kasama ko sa aking intro ng ating vlog, and then the other one also which is yung ating lime. So this one naman ay maganda din yung pagka-color niya kasi para din siyang camouflage, but tawag sa kanya ay variegated siya, which is dark green and cream. Yan. So, rubber plant, baby rubber plant din tawag sa kanila minsan, but belong po sila sa peperomia family. And then, naglalash na po siya mga kabayan. So, yan ang ating pang 12. Yan. So, dito muna natin siya ilagay. Pang 12. So, last one ay itong aking Happy Bean. Yan. Yung aking Happy Bean na kumakapal na. So, I think 4 months na ito sa akin. Hindi pa siya ganito. And then, nagpa-flower na po ito. So, nung una, hindi ko pa alam yung name niya. Kung natatandaan nyo, nagtatanong ako doon sa aking vlog din. Nung pinipicture ko to, nung nabili ko siya. Kasi hindi ko pa alam na peperomia pala siya. And then, yun. So, si Happy Bean, looking happy naman siya. Then, ito yung pinakauna talaga na nagpa-flower, which is yung flower niya until now ay nandito pa rin sa ating Kabayan Amor, which is nagda-dry na po siya. Pinipreserve ko po yung flowers niya mga kabayan. So, yan po ang aking 1 tree na varieties of peperomia. So, peperomia mga kabayan, ang pag-aalaga ko sa kanila ay dito ko lang sila nilalagay sa rack na ito. So, mostly sa nakalagay ng racks na ito ay yung aking mga peperomia mga kabayan. Peperomia family, and then gusto nila yung bright, indirect sunlight talaga mga kabayan. Indirect sunlight. Meron namang peperomia na kaya nilang sumabak sa full sun. But since napapansin ko na medyo ayaw nila, kaya mas nagdinipinsahan ko rin sila kasi yun nga mahirap na kapag itatry ko pa. Since okay naman sila dito sa pinalalagyan nila this time, nag-ano naman sila, nag-work naman sila, may progress naman sila. So, dito ko na sila nilalagay. So, tapos yung iba dito ay yung ating mga philodendron. So, yan po ang aking vlog for today. Hopefully, nagustuhan nyo po ang vlog na ito mga kabayan. And then, hopefully din makakuha pa ako ng iba pang mga varieties ng mga peperomia next time if ever makaalis ako ng bahay. So maraming salamat mga kabayan. Stay safe, stay healthy, God bless, and please don't forget to subscribe our channel and click that bell button para maging update po kayo kapag mayroon akong mga bagong videos. So happy planting kabayan! See you on my next vlog. Bye bye!